Okay, wag pong magpadaya sa diablo, lagi pong maganda ang umaga. Okay? Hindi po pangit ang umaga natin. Kahit makulimlim ang panahon, ang umaga po ay maganda palagi. Because of Jesus who loved us, gave Himself for us. Okay? Sabi ng Biblia, ang bawat araw ay opportunity para tayo makapagpuri. At sa bagong tipan naman, opportunity to share Christ sa ibang mga tao. Huwag nating hayaan na masayang ang bawat araw without mentioning Jesus sa mga tao na nakakasalamuha natin. Okay? So sa umaga pong ito, wala lang. Gusto ko lang pong ibigay sa inyo ang katotohanan na tayo po ay mga anak na ng Diyos dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Okay? Hindi po tayo naging anak ng Diyos dahil pinanganak tayong lahat na mga anak na ng Diyos. Yan po ay isang maling katuruan na makikita po natin sa mga palabas sa television, sa mga kung saan-saan. Lahat daw ng tao anak ng Diyos. Hindi po. Lahat ng tao, makinig mo mabuti, nilalang ng Diyos, pero hindi lahat mga anak ng Diyos. Sapagkat napakaliwanag po sa John chapter 1 verse 12, to all who received Him. Sino yung Him na yon? Si Jesus. To all who received Him, He gave them the right to become the children of God. So, nangyari lang po ang pagiging anak na natin ng Diyos nung makipag-isa tayo kay Kristo Jesus at tanggapin natin siya bilang Lord and Savior. Nang maniwala tayo doon sa ginawa niya sa krus, namatay siya para sa atin, binayaran ng kasalanan natin, past, present, future, naniwala tayo doon. At yun po yung pakikipag-isa natin kay Christ. Sa pamamagitan lang po ng faith. Lumalakad po ang Kristiyano from faith to faith. Wala pong works na kasali. Ang works, bunga lang po ng pananampalataya natin. Kaya hindi po pwedeng i-count ang any works para ikaw ay ariing ganap o ariing anak ng Diyos. Uulitin ko, may ano po kasi man nagsasabi, lahat naman ng tao anak ng Diyos. That's not true. Mawawala ng kabuluhan ng John 1:12 pag ganon. Pero lahat nila lang ng Diyos, which is very, very true. Kasi lahat naman po ng meron tayo dito sa mundo, mga bagay, mga hayop, mga tao, lahat ng yan nilalang ng Diyos. Lahat po tayo nilalang ng Diyos. Pero, yung maging anak ka ng Diyos, meron lang isang hinihiling na kondisyon ang Diyos Ama for that. Yan ay makipag-isa kay Kristo. Panampalatayanan mo yung ginawa niya sa krus at sabi ng Biblia, in an instant, you will be saved. Kaya si Satanas gumagawa ng maraming pandaraya, tarambungin niya yung yung kaligayahan ng tao na pwede niyang makuha sa pagkikipag-isa kay Christ. Okay? Sa pamamagitan ng paggawa ng certain rules and regulations at religion. Ano ba ang religion? Religion means, sa ano kasi yan, sa Greek, ito ay religare. It means people efforting to reach God. Nag-e-effort daw ang tao para i-reach ang Diyos. Alam naman natin na wala po makagagawa niyon. Dahil ang Diyos, perfect sa standard, perfect ang standard niya, hindi po natin siya kayang abutin. That's why God became human 2,000 years ago in the person of His Son, the Lord Jesus Himself, the Lord Jesus Christ. Kaya siya naging tao para bayaran yung kasalanan ng sanlibutan. Sabi pa nga ng Biblia, yung hindi kayang gawin ng batas, what the law cannot do, God did by sending His own Son to die for our sins, to die in our behalf. Di ba? So, yan po talaga. So, napakaganda po kung alam mo kung sino ka kay Kristo. Kung alam mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, namatay siya sa krus, binayaran lahat ng kasalanan natin, past, present, future. Walang itinirang kasalanan. Lahat binayaran niya. Okay?
So sa Bible, all have sinned and fall short in the glory of God. Nasa Romans chapter 8 po siya, o Romans chapter 6 rather. So ito po ay nagpapakita na ang tao napakahina po talaga. Kaya wala tayong pwede ipagmalaki na pwede tayong maligtas sa mga gawa natin. Sapagkat lahat ng pwede mong ipagmalaki ay basahan lang sa harap ng Diyos. Diba? So hindi mo pwedeng ipagmalaki na pwede kang maligtas ng mga gawa mo. Sapagkat ang nagligtas sa atin ay perpekto, therefore yung kaligtasang tinanggap natin ay perpekto rin. Yan ay ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesucristo. Isang bagay na hindi mapapasobalian ng kahit na ano paman. Yan ay ang katotohanan ng banal na kasulatan. We should know it. Alam dapat natin yan. Ayan po sila. Lalaro ng mga aso. Kasi, pag alam mo yung ginawa ni Christ sa cross, na yun lamang ang tanging daan, tanging sinabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Napakaliwanag, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sabi ni Jesus. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. John 14:6, very popular verse. Okay? That's why alam natin na ang mga tao, lahat nilikha ng Diyos. Pero yung sabihin mong lahat ng tao anak ng Diyos, according sa John 1:12, hindi po totoo yun. Sapagkat nakalagay po sa John 1:12, sa lahat ng tumanggap lamang sa Kanya, kay Jesus, pinagkalooban niya sila na maging mga anak ng Diyos. So kailangan tanggapin mo muna si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas in order for you na maging anak ka ng Diyos. Kay linaw sa banal na kasulatan, mga bagay na hindi mapapasubalian, hindi matatanggihan, isang katotohanan dapat tanggapin at dapat yakapin. Okay? So, sino yung mga anak ng Diyos? Sila po yung mga born again. Sila po yung mga na-born again kasi napalitan na po yung kanilang espiritu mula sa pagiging Adamic nature. Ngayon po, meron tayong new nature or tinatawag tayo tulad ng sabi ng 2 Corinthians 5:17, tayo po ay mga new creations. Okay? So, ayan po, nagkaroon tayo ng born again spirit, no? Na tayo po ay magulo po kasi ng aso tayo po ay kanyang binago, okay, from the inside to out. Okay, pumasok si Jesus on the inside of us. Ngayon lalabas siyang pagbabagong yan, magmamanifest yan through our good works. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki na yung good works mo ay magliligtas sa iyo sapagkat yan ay bunga lamang, no, ng iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan ay kung na-born again ka na. Yan ay kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Bagay na dapat, yan po ay dapat tanggapin ng mga tao dahil yan po ang buong katotohanan na nakalagay po sa banal na aklat. Ang sino mang magkakaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus, automatic, okay, maliligtas. Dahil inanampalatayanan niya yung ginawa ni Jesus sa cross. Past, present, future sins. Bayad na. Amen? Yan ba ay nangangahulugan ng pag-abuso sa kasalanan? I don't think so. Ang isang taong may binagong espiritu, walang ibang hinahangad kundi maparangalan ng Diyos sa kanyang buhay bawat araw. Magkaroon siya ng tinatawag na good testimony sa mga tao. Maipakita niya sa mga tao na si Jesus ay nananahan sa kanya at na si Jesus din ay maipamahagi niya, ma-share niya lalo dun sa mga alam natin hindi pa nakakakilala sa kanya. Okay? So, ganoon po, quick sharing lang po ito na para malaman natin na tayo po ay mga anak na ng Diyos. Pero nakalulungkot mang aminin o sabihin, hindi lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Sapagkat naging anak lamang tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus at sa kanyang tinapos na gawa sa cross. No more, no less. Yun lang po. At again, napakaganda po ng umagang ito.
maganda lagi tulad ng dati. God bless everyone.